Hello, good evening, everyone. Welcome to our bedtime devotional for yours before tamatulog. So, atong tagaan og panahon ang atong Ginoo, ang pulong sa Ginoo mo mag-istorya kanato. So, happy Sunday. So, today is Sunday, the first Sunday of 2025. So, kumusta ang ato ang mga Sundays, mga higala diha ni Kristo. So, today is January 5, 2025, and today day 341 sa ato ang devotional. So anyway, so last night wala gitag-gitagaan og panahon para maka online live devotional. So pero padayon gyapon ang ato ang pakigduol diha sa Ginoo. So dalaygon ang Ginoo so ay katapusan. So ang tanang mga kahimuan sa Ginoo lamang. So karon ang ato ang topic is about the wonder of heaven. So the wonder of heaven. So ang word naa sa Matthew chapter 5 verse 12. So Matthew chapter 5 verse 12 nga nag-ingon, "Be glad and rejoice because your reward is great in heaven." So for that so susumpayan ni for that is how they persecuted the prophets who were before you. So be glad and rejoice because your reward is great in heaven. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. Ikaw Ginoo, Lord God. We acknowledge your presence karong gabion ha, Lord. Thank you, Lord God. We are nothing without you, Lord God. Silo kami, Lord God, sa mga kalapasan, sa among mga kasalanan, Lord God, nga among nahimo diha kanimo sa mga panahon nga wala kami sa imong presensya. Lord, padayon ka, Lord God, nga panglihok, Lord God, sa amo ang kinabuhi. Lord, niining kagabiuna, ikaw makig-uban ka namo, Lord God, gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos, niining devotional, Lord God, kini Lord God para sa imong kamayan aron kami mas mutubo pa ang pagtuo diha kanimo. Lord, fill us with your Holy Spirit. Guide us, Lord God. Give us the wisdom, the knowledge, understanding, Lord God, that we need, Lord God, so that we can understand your word. Huwag amo ning mapuy-an sa among kinabuhi by applying it sa amo ang everyday lives, Lord God. Lord, we are nothing without you, Lord God. We lift it up to you, Lord God. This moment, Lord God, for your glory. Lord, ang tanang dungog himaya, mga pagdayeg kanimo lamang, Lord God. Tabangi kami, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen. So, the wonder of heaven. So, whatever we are, kung sa man ato ang mga na-experience, kung sa man atong giatubang karon, pasalamat gihapon ta kay sa pulong sa Ginoo, ingon ang pulong sa Ginoo nga kanunay tayo magpasalamat kaniya. So we should be glad and rejoice because your reward, my reward is great in heaven. So mao ni nga nagapadayon ta sa pagsangya sa pulong sa Ginoo because we cannot contain the love of God. So dili lamang nato atuon ang ato ang nadawat nga kalawasan kundi ato po ni siyang share sa uban aron makahibalo sila og ang tanan maluwas. So the Bible makes the simple promise, this important promise. When you give your heart to Jesus, you will live forever with him in heaven. So and Jesus told us that his house has many mansions. Nasa John chapter 14 verse 1 to 3. So even though we don't know everything about heaven, we do know this. Heaven will be a wonderful place, a place of joy and wonder, a place where we will be reunited with our loved ones and with God. It's wonderful to think about na priceless gift from God. So kung ato ning basahan ang John chapter 14 verse 1 to 3 nga ingon, ug maingon kanila si Jesus, ayaw kamong kaguol. So iyang gingnan niya mga
Salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako sa balay sa akong amahan. Adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan ako didto og makaandam nagdapit alang kaninyo mabalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atoa usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. So, unsa ni nga dalan? So, mo ni ang dalan sa kamatuoran. So, who is this truth? Mo ni si Jesus is the way, the truth, and the life. So, no one comes to the Father except through Him. So, kani ato ang pagtuo as Christian. Mo ni nga nagmalaho tayon ta ug magmalaho tayon pagyud ta hangtod sa pagbalik sa Ginoo, because the first coming of Jesus is when Jesus nagpakatao. So nahimo siyang tao kay dili man siya mamatay kung Ginoo siya. So dili ma-fulfill ang prophecy kung dili magpakatao si Jesus. So the first coming of Jesus, from the first coming of Jesus is our preparations ato ang kaugalingon for His second coming. So, are we ready? So, unsa man na to pag ready ato ang kaugalingon kung dili ta magtuon kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. So, mao ni ang promise sa Ginoo is the promise of heaven, nga the promise of eternal life. So, ang ato ang kinabuhi diri sa kalibutan is only a short temporary rata dinhi sa kalibutan. So, God promises eternal life. So, in John 3:16, ingon Jesus, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So, eternal life is eternity. So, dili ta mag-focus sa unsa ang ato ang karon diri sa kalibutan, kundi ato ang hunahunaon ang mga butang nga ato sa langit. So, kung unsa ang maayo, pure ug mao ni ang kabubuton sa Ginoo. So, God give us this present. So, we make use of this present. Tarongon nato kung unsa ang ato ang karon. This is for the future. Kung unsa ang ato ang karon, ang resulta ini is affected ang ato ang future. Father of heaven. So, nganong maningkamot ta sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo? So, mo ni, nganong naningkamot man ta sa pagkinabuhi as Kristiyano, as sumusunod sa Kristiyano? Because God promises are true. Unsa may promise sa Ginoo? So, God promises are true. So, the wonder of heaven. So, mao ni ang promise sa Ginoo is the promise of heaven. Nga, He will be with us in heaven and we will be with Him in heaven. So, mao kini nga nagkinabuhi ta nga subay sa kabubuton sa Ginoo, because this is what the salvation do to us. So, ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo is mao ni ang makahatag kanato nga magbag-o ang atong kinabuhi. Tungod kay kung ikaw pinaka-simple nga illustration. Kung ikaw arang nimo ka walay kaayuhan, baling wala na kay chance, pero adunay naghatag kanimo og regalo nga libre katanan. So, og kanang paghatag og libre kanato is mo na ang makahatag kanato og kaluwasan nga mahaw-as ta sa kung unsa ang ato ang karon. Kung unsa ang ataka nga natay kibali di ta makalingkawas ana nga sala, tapos tungod sa grasya sa Ginoo nakalingkawas ta. So, ang result ana is adunay gyud pagbag-o. Nga dili na ta mabalik sa unsa ang dati. So, mao ni nga ang gugma, kung nakasabot ta sa tinuod nga gugma sa Ginoo, mao ni ang makahatag na kanato og
kanabitang pag-usab sa ato ang kaugalingon nga mahimo tang worthy sa promise sa Ginoo nga worthy sa promise sa Ginoo of heaven. So mao kini nga the promise of heaven is a wonderful place. So the gift of eternal life. So pasalamat ta sa gift of eternal life nga naa kanato pinagi ni Jesus. So ato pong ikinabuhi kung unsa ang kasuguan sa Ginoo. So kung kita giluwas ta sa Ginoo, He is our King and our Lord and Savior. So mayngon tag siya ang hari. So usay man gud dili kanato ni siya kuan bitaw nga kuan nga unsa ang naay hari. Tungod kay diri sa ato ang nasod, we are governed by democratic, so naay power ang katawhan. So kung sa katong atong kuan man ta ibali naghamantag mga na-experience or natan-aw mga salida kung unsa ang naay kingdom naay hari. So kung unsa ang hari, kung unsa ihang sugo, sundon gyud ni sa tanan. So kung ang Ginoo na mo naghari sa ato ang kaugalingon, so wala na gyud tay lain pa nga pagkasundon kundi ang iyahang mga kasuguan, iyang balaod. So every day and everything is governed by law. So tanan governed by law. Mo na kung dili ta matinumanon sa mga balaod, lisod kayo pud ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Because everything here on earth is governed by law. And pati gani atong kaugalingon, we are governed also by law. Kung ato nang i-violate ang law, ang balaod, so adunay yun siya consequences. So pareha sa atong kaugalingon, aduna tay balaod sa atong kaugalingon nga naa gyud tay limit sa balay sa pagkaon. Gusto ta mahimutang healthy. But wala man ta mutuman sa balaod nga inana ra dapat may ka nga 1 cup ra ka, 1 cup of rice a day ra ka. Dapat mo na siya nga mahimo kang healthy. But 1 cup of rice a day. 1 cup per meal. 1 cup per meal. So, but wala man nimo gituman ang balaod. So, unsa may nahitabo? Ning dako ka, tapos na anay mga sakit-sakit. So, mao ni nga, usa sa mga kaning mga consequences sa ato ang choices. So, every day we make choices. So, including kani atong pagsunod sa Ginoo, it's always a decision. So, mo ni nga everything is governed by law. So, tanan is governed by law. So, we are governed by rules and regulations. So, kung walay rules and regulation, so gubot. Masigani ang ato ang sa sulod sa tong panimalay. Kung walay balaod sa balay, magkagubot, dili walay hapsay. So kung walay balaod, kasi sa ato ang kaugalingon, sa ato ang health, kung walay balaod ang atong gisunod, makakuan kita, magkasakit-sakit gyud ta. So adunay mga consequences. So mao kini ang pagpili pud nato kung unsa ato ang sundon, sa ato ang spiritual, sa ato ang pagsunod diha sa Ginoo. So kung dili ta mosunod sa balaod, aduna gyud consequence. So ang Ginoo gihatag na daan niya kung unsa ang ato ang mga pagkasundon. But because ang tao is a hard-headed person, so mao ni nga mutiwala gyud siya, mo rebel against God. So mao ni nga ang Ginoo naning kamot gayud para makab-ot ta. So mao kini nga daghan gigamit ang Ginoo para makab-ot ta, and God is speaking to us through His Word, through circumstances, through our situations, through our problems, through the nature, through our friends, our families, our friends. So, mao kini nga nganong mi sunod man ta sa Ginoo. Nganong bisag unsa man ato ang mga challenges,
Nisunod man ito sa Ginoo because ang Ginoo wala nag-promise og easy ang kinabuhi, but He promises that we will never be forsaken. Dili ta niya biyaan ni pasagdan. Og ang iyang promise is eternal life. So kinsa man ang dili gusto og eternal life. So atong kinabuhi diri sa kalibutan temporary lamang. So aduna tay productive years of 70 years plus plus. 70 years plus ato ang productive years. So ang eternity na gud na. So kinsa man dili ganahan og eternity. But adunay requirement ang Ginoo. So dili man makasulod ang sala dito sa langit, so mao ni nga we need the grace of God. So we need the free gift of salvation through Jesus Christ. So what we should do, we should believe, should accept Jesus and believe in Him. So accepting and believing Jesus is not just saying, Lord, nituo ko nimo, but it's a way of life. It's a daily life of surrender. Kanang pagsunod sa sugo sa Ginoo. Ningon si Jesus nga, if you love me, you will obey my commandments. So, unsa man nga mga commandments sa Ginoo? So, we should remember the two greatest commandments. So, daghag balaod ang balaod to sa kaniadto ni Moses, daghan siya mga balaod ni about pag mga 600 plus ng mga balaod. So, nangutana ang mga Parisiyo o mga Sadusiyo kung unsa ang pinaka-greatest nga balaod. So, gisummarize ni Jesus into two greatest commandments. So, mao ni ang to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So, ngayon nga dili mo nato ni mabuhat to love God. So, kanunay atong hunahunaon ang Ginoo with all our heart, soul. Ang gusto sa Ginoo is a total devotion. Meaning, magunahon na ta ang kinabuhi atong ihatag diha sa Ginoo. So the true worship is the true worship is giving ourselves, di ba na? Lord, I offer my life to you. Ikanta gay na to na, Lord, I offer my life to you. So, if ang Ginoo dili siya makalihok, dili ta niya matabangan if we don't surrender ourselves to Him. Because God honors our free will. So, daghang mga struggle, daghan og mga panahon nga gitawag ta sa Ginoo, but God honors our decision. Mao nga kung mo decide ka to follow Jesus, ayaw na gyud og balik sa kaniadto. If you decide to follow Jesus, because Jesus gives us what we long for. So ang Ginoo adunay vacuum nga gi-create niya sa ato ang kasing-kasing nga bisan unsa pa nato kanang bitang mangita ta og fulfillment diri sa kalibutan, dili gyud nato na makit-an. It's all temporary. So if we want full fulfillment sa ato ang kinabuhi, diha nato na makit-an sa Ginoo. Kay siya ang naghimo kanato, siya ang adunay plano kanato, ang iyang plano kaayuhan. So walay plano ang Ginoo nga kadautan. So mao kana ang iyahang promise. For I know the plans that I have for you. Ingon sa Jeremiah chapter 29 verse 11. So for I know the plans that I have for you, plans to prosper you, plans to give you future and hope, not to harm you. Wala nag-promise ang Ginoo nga i-harm ta niya. Dili kanang ato ang mga naagian nga mga kasakitan tungod na sa ato ang mga sayop nga mga desisyon. So mao ni nga tanan nato ang pagabuhaton ato kaning i-offer sa Ginoo. Ang Ginoo mag-direct kung unsa ang ato ang mga steps. So we make plans but God directs our steps. So morning ako o kauban ako ang
mga sumusunod ni Kristo, ang mga tinuod o misalig diha sa Ginoo with all our heart, naning kamot nga makasunod mula hutay og mga taog tabang sa Ginoo nga lig-onon ta sa mga panahon sa mga pagsulay, because God is testing our faith. So our faith itong pagtuo sa Ginoo. So dili ta maghimo og mga butang nga makapalipay sa Ginoo kung wala tay pagtuo. So mao kini nga kung aduna tay pagtuo, kini nga pagtuo mo ni maghatag kanato og paghimo sa mga butang nga makapalipay sa Ginoo. Because without faith, we cannot please God. So mao kini nga the wonder of heaven. The heaven is a wonderful place. So mao ni ang promise sa Ginoo nga we will be with Him in heaven. So God, si Jesus, nag-andam og mga og place sa atoa, mga kwarto. Because ingon ni Jesus, there are many mansions. So many mansions. So ang heaven is kung unsa ang ato ang na-imagine nga pinakanindot nga lugar diri sa kalibutan, layo ra na ang langit. So mao kini nga atong i-share ang pulong sa Ginoo og ato ang kanunay nga magaduol ta sa Ginoo, kanunay ta nga magapangayo og kapasayloan atong let's repent our sins. So let's be transformed by renewing our mind. So dili ta mabag-o kung atong hunahuna wala gyapon na bag-o, because magsugod ang kabag-uhan diri sa ato ang hunahuna. Because the battle between good and bad is in our minds. And when we follow Jesus, when we believe in Jesus, we should follow His commandments. Ang commandments sa Ginoo is to read and study His Word. So kung wala pa ka ana nga mga butang, so wala pa ka nagbasa o nagtuon sa pulong sa Ginoo, sugdi na. So ayaw na paglangay-langay. Itungod ang Ginoo nakiistorya ka nato pinaagi sa iyahang pulong. O iyahang pulong iyang nadaaning gihatag na. So the wonder of heaven. So God is teaching us. God is reminding us that heaven is a wonderful place. So, mo nang gipromise sa Ginoo, but we need to be reconciled with Him. So, for us to be in heaven. So, kay wala man ta na reconcile. So, si Jesus mo ay nag-bridge sa ato to be reconciled with God. So, Jesus is the way, the truth, and the life. So, dili ta makaadto sa langit kung dili pinaagi ni Jesus. So, believe in Jesus now. So, dili na nato langay-langay na. So, in prayer, so, imo nang i-pray. So, atong kanunay, matag adlaw, atong i-renew ang ato ang kinabuhi, atong ipabag-o sa Ginoo ato ang kinabuhi. Because every day we make sins. So, no one is perfect. So, ang pulong sa Ginoo mo nag-ingon nga wala gyoy matarong except ni Jesus. So, kitang tanan nakasala, we have fallen short of the glory of God. So, kitang tanan magpaubos atong i-humble down atong kagalingon that we need God. So, diha na mosulod ang Ginoo sa atoa. Kung sa atoang pagdawat diha sa Ginoo, iyang ihatag ang iyahang balaang espiritu nga mao ni magtabang kanato to do the things of God. Because before wala gyud tay appetite to do the things that God wants us to do. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for your word. We thank you, Lord God, for reminding us how wonderful is heaven. Lord, help us, Lord God, to be reconciled with you. Kanunay, Lord God. Help us, Lord God, nga muluhutay kami, Lord God.
aron kami angayan sa imuhang promise of heaven. Lord, salamat Lord God for sa imong pag-uban ka namo Lord God gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Ikaw ang Ginoo Lord God nga may mag-aabli sa among mga kasing-kasing ug magabag-o sa mga hunahuna aron kami angayan sa imong mga saad Lord God. Tabangi kami Lord God to grow in our faith Lord God. Nga ang among kinabuhi Lord God among i-offer diha kanimo, i-surrender diha kanimo Lord God. Tanan namong pagbubuhaton nahisubay sa imong kabubuton. Help us Lord God to be the person you want us to be. We are nothing without you Lord God. Help us Lord to fulfill your purpose sa amuang kinabuhi. Ikaw ang Ginoo Lord God, ikaw adunay maayong plano kanamo. Tabangi kami Lord God nga mulambo Lord sa among pagtuo diha kanimo. Tungod kay ikaw ang Ginoo nga walay kadautan nga imong gihatag dinhi kanamo kundi tanan kaayuhan. Tabangi kami Lord God. Kay ikaw ang amo ang buong magtatabang. Salamat Lord God sa imong pag-uban kanamo Lord. Kining tanan Lord God among ihala diha kanimo. Ang tanang dungog himaya, mga pagdayeg kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Ang salamat Lord God. Kami magpasalamaton ug kini among giampo Lord God. Nga kanunay ka nga mag-auban kanamo sa pangalan ni Jesus. Amen. So again, maayong gabi, have a happy Sunday. So good night, God bless, and see you tomorrow. Bye.